Heograpiya ng Greece. Ang kabiasnan ay nagmula sa salitang ugat na bihasa, na ang kahulugan ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama sa pag-unlad ng kabiasnan ang wika, kaugalian, paniniwala, at sining. Mga katangian ng kabiasnan. Maunlad na kasanayang teknikal. Maunlad na batas at alituntunin. Dalubhasang manggagawa. Maunlad na kaisipan. Epektibong sistema ng pagsusulat o pagtatala. May 4 na sinaunang kabiasnan na umusbong sa mayayamang ilog. Ito ang Mesopotamia, Indus, Siang, at Egypt, na umunlad dahil sa geographical na yaman at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng kalakalan, teknolohiya at pagtugon sa hamon ng kapaligiran, naitaguyod nila ang matatag na pamumuhay at kultura. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Mix and fix. Ibalik ang kaayusan ng kabiasnan. Isang paarkong matabang lupa na mainam na taniman. Fertile Crescent. Ipinagmamalaking bulubundukin sa India na nababalutan ng yelo. Himalayas. Tinawag ding ilog ng kapighatian sa China. Wanghe. Lupain sa pagitan ng 2 ilog. Mesopotamia. Ilog na pinagmulan ng kabiasnang India. Indus River. Sistema ng pagsulat ng mga Egyptian. Hieroglyphics. Hari ng Babylon na kilala sa kodigo ng mga batas. Hammurabi. Masining na pagsusulat ng mga Chino. Calligraphy. Korona ng nagkakaisang Egypt. Shkent. Sinaunang sistema ng pagsulat mula sa Sumerian. Cuneiform. Habang ang mga kabiasnan sa Asya at Afrika ay umuunlad, nagsimulang umusbong ang mga sinaunang lipunan sa Mediteraneo, na kalaunay nagkaroon ng mahalagang ambag sa kasaysayan. Kasabay nito, nabuo rin ang kanilang paniniwala sa mga makapangyarihang Diyos at Diyosa, mga ideyang sumasalamin sa ugnayan ng tao sa kalikasan, digmaan at pang-araw-araw na pamumuhay. Mga Diyos at Diyosa ng kabiasnang Mediteraneo. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Kilalanin ang mga Diyos at Diyosang sinamba ng sinaunang kabiasnan sa Mediteraneo. Diyos ng langit at kidlat, hari ng mga Diyos. Zeus. Diyos ng dagat, lindol at kabayo. Poseidon. Diyosa ng pag-ibig, kagandahan at pagsinta. Aphrodite. Diyosa ng karunungan, sining at makatarungang digmaan. Athena. Ang unang diyosa ng kalikasan. Gaia. Titan ng panahon, ama ni Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter at Hestia. Cronus. Zeus, Poseidon, Aphrodite, Athena, Gaia, Cronus. Greece. Ang Greece ang itinuring na sinilangan ng kanluraning sibilisasyon dahil sa kakaibang kulturang nalinang na naging batayan ng mga taga-kanluran. Sa kabila ng pananakop ng iba't ibang dayuhan, napanatili ng Greece ang kanilang mayamang tradisyon. Hanggang ngayon, dama pa rin ang impluwensya nila sa politika, lalo na sa demokrasya at
karapatang pampulitika, gayon din sa sining at panitikan na naging pamantayan sa Europa. Ngunit, paano nga ba narating ng Greece ang rurok ng kadakilaan? Ang Gresya ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Europa, sa dulo ng Balkan Peninsula. Napapaligiran ito ng dagat Aegean sa silangan kung saan matatagpuan ang daan-daang pulo. Ionian sa kanluran at Mediterranean sa timog. Ang Corinth Gulf ang nag-uugnay sa rehiyon ng Attica at Peloponnesus. Ang kapatagan ay matatagpuan sa Thessaly sa Attica, Boeotia o Boconia sa gitnang Greece, at Messenia sa Peloponnesus na nasa timog ng tangway ng bansa. Greece-Sographia. Sinilangan ng kanluraning sibilisasyon. Ano ang tawag sa malaking tangway kung saan matatagpuan ang Greece? Balkan. Anong dagat ang nasa silangang bahagi ng Greece? Aegean. Anong dagat ang nasa kanlurang bahagi ng Greece? Ionian. Aling dagat ang nasa timog ng Greece? Mediterranean. Ano ang golpo na nag-uugnay sa rehiyon ng Attica at Peloponnesus? Corinth. Greece-Moji. Basahin ang kasaysayan sa bawat patinig. Mabundok ang malaking bahagi ng Greece. Hindi ito angkop sa pagsasaka, kaya naging hadlang sa mabilis na ugnayan. Nahati rin ang mga lupain ng dagat, look at golpo, kaya naging hiwa-hiwalay ang mga pamayanan. Kaunti lamang ang kapatagan, kaya't limitado ang agrikultura. Dahil dito, kinailangan ng mga Griego na humanap ng ibang paraan upang mabuhay. Natutong magsaka ang ilan sa mga kapatagang matatagpuan sa Thessaly, Boeotia at Messenia. Dito sila nagtanim ng mga angkop sa klima gaya ng trigo, barley, ubas at oliba. Samantala, ang mga baybaying dagat ay naging tahanan ng mga mangingisda, mangangalakal at manlalakbay. Sa pamamagitan ng malawak na karagatan at maraming natural na daungan, naging masigla ang kalakalang pandagat. Ang kalupaan at katubigang naghihiwalay sa mga pamayanan ay naging dahilan upang hindi mabuo ang isang nagkakaisang pamahalaan sa buong Greece. Sa halip umusbong ang mga magkakahiwalay na pamayanang may sariling sistema, pamahalaan at pamumuhay. Bawat isa ay nagkaroon ng natatanging katangian at kultura. Isang pagkakaiba-iba na sa halip na humadlang ay nagpayaman pa sa kabuuang kabiasnan. Sa pagdaan ng panahon, ang ugnayan ng Greece sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagbigay daan sa pagpapalitan ng produkto, ideya at kultura. Natutunan nila ang iba't ibang kaalaman mula sa labas at kanilang pinagyaman ito. Sa ganitong paraan, unti-unting naabot ng Greece ang rurok ng kadakilaan. Isang patunay na kahit sa gitna ng mga hadlang, kayang sumibol ang talino, sipag at kagalingan ng kabihasnan. Heograpiya ng Greece. Likas na lakas ng kabihasnan. Paano nakatulong ang mabundok at mabatong anyo ng lupa ng Greece sa paghubog ng kanilang kabihasnan? Dahil sa mabundok at mabatong lupain, nahati ang mga pamayanan sa maliliit na lungsod-estado o polis.
Bagamat hiwa-hiwalay, naging dahilan ito upang mapaunlad ng bawat polis ang sariling pamahalaan, kultura at pamumuhay, na humantong sa mas malawak na inobasyon at pagkakaiba-iba sa kabihasnan. Ano ang epekto ng pagkakalapit ng Greece sa dagat sa kanilang kabuhayan at ugnayan sa ibang kabihasnan? Ipaliwanag. Dahil sa pagkakalapit sa dagat, naging mahuhusay na mandaragat at mangangalakal ang mga Griego. Nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang kabihasnan tulad ng Phoenicia at Egypt, kung kaya't umunlad ang kanilang ekonomiya, kultura at kaalaman sa pamamagitan ng kalakalan at pagpapalitan ng ideya. Bakit kaya sa kabila ng mahirap na anyong lupa ay naging matagumpay pa rin ang mga Griego sa paglinang ng kabihasnan? Anong aral ang maaari nating matutunan mula rito? Sa halip na maging hadlang, ginamit ng mga Griego ang kanilang heograpiya bilang hamon na dapat pagtagumpayan. Nalinang nila ang mga polis, naging mahusay na mandaragat at nakipagkalakalan sa iba. Ipinapakita nito na kapag ginamit ang kakayahang mag-isip, magplano at makiangkop, maaring magtagumpay kahit sa mahirap na kalagayan. Bagaman pinaghihiwalay ng mga likas na hadlang tulad ng kabundukan at dagat ang mga sinaunang Griego, nanatili ang kanilang pagkakaisa. Pinaniniwalaan nilang nagmula sila sa iisang ninuno na si Helen, kaya tinawag nila ang kanilang sarili na Hellenes at ang kanilang kultura bilang Heleniko. Si Helen ay anak ni Deucalion at Pyrrha, ang mag-asawang nakaligtas sa malaking baha na inutos ni Zeus tulad ng kwento ni Noah sa Biblia. Siya ang pinagmulan ng tatlong pangunahing pangkat etniko sa Greece sa pamamagitan ng kanyang mga anak na sina Dorus na ninuno ng mga Dorian, Aeolus na ninuno ng mga Aeolian, at Chutus na ama ni na Ion o Ionian at Achaeus o Achaean. Greece, pinagmulan ng sinaunang kabihasnan sa Mediteraneo. Puna ng patlang ng tamang sagot. Ang sinaunang Greece na matatagpuan sa Timog Silangang Europa ay napapaligiran ng Aegean Sea sa silangan, Ionian Sea sa kanluran, at Mediterranean Sea sa timog, na naging daan upang ito'y maging sinilangan ng kabihasnang Mediteraneo. Hinati-hati ng mga kabundukan, look at golpo ang lupain, kaya't nahubog ang mga polis o lungsod-estado. Sa kabila ng heograpiyang pagkakahati, pinag-isa ng paniniwala kay Helen ang mga Hellenes sa ilalim ng kulturang Helleniko. Hugot ni Helen sa likod ng hadlang. Bilang isang grupo, gumawa ng hugot line na may kaugnayan sa tagumpay ng sinaunang Greece sa kabila ng hamon ng heograpiya. Halimbawa, parang Greece lang ang puso ko. Kahit maraming bundok ng problema, natutong lumaban, nagsarili, pero nanatiling buo. Kahit anong bundok pa ang pagitan natin, gaya ng Greece, may paraan pa ring magtagumpay kung may paniniwala at pagkakaisa. Rubrik sa pagmamarka. Greece na? Great pa! Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing epekto ng mabundok at mabatong anyong lupa ng Greece sa pagbuo ng kabihasnan? Naging dahilan ng pag-usbong ng magkakahiwalay na polis. Paano nakaapekto ang kalapitan ng Greece sa tatlong dagat sa kanilang pamumuhay? Nakatulong ito sa pag-unlad ng kalakalan at pakikipag-ugnayan. Ano ang kahulugan ng polis sa konteksto ng sinaunang Greece?
isang lungsod-estado na may sariling pamahalaan. Kung ikaw ay isang pinuno ng polis sa mabundok na bahagi ng Greece, ano ang maaari mong gawin upang mapalago ang iyong kabihasnan? Paunlarin ang daungan at palakasin ang kalakalan. Bakit naging matagumpay ang Greece sa kabila ng mga likas na hadlang sa heograpiya? Dahil sa kanilang kakayahang umangkop, makipagkalakalan at magkaisa. Ang kabihasnan ay bunga ng pagtugon sa hamon ng kalikasan. Kabataan, paano mo ginagamit ang hamon bilang lakas sa paghuhubog ng iyong kinabukasan?